Sa iba pang mga balita, balikan natin ang mga magigiting na Filipino mountaineers na umukit sa kasaysayan ng Pilipinas na nakaakyat sa tuktok ng pinakamataas na bundok sa buong mundo, ang Mount Everest. Lahat ng mga pinagdaanan kung gaano kahirap at lahat ng panganib na dulot ito, panoorin sa feature ni Paulo Salamatin. Sa ibabaw ng mundo, kung saan ang hangin ay manipis, lamig ay matalim at bawat hakbang ay laban sa sariling katawan, naroon ang Mount Everest, ang pinakamataas na bundok sa buong mundo na may taas na 8,849 meters. Katumbas ito ng 10 patong-patong na pinakamataas na gusali sa buong mundo, ang Burj Khalifa. Ngunit sa kabila ng panganib, patuloy ang pag-akyat ng mga Pilipinong mountaineers, dala ang pangarap at dangal ng bayan. Taong 2006 umukit sa kasaysayan si Leo Oracion bilang unang Pilipinong nakarating sa tuktok ng Mount Everest, kabilang sina Erwin Emata at Romy Gartuse sa magkakasunod na araw. Sa mga sumunod na taon, sinundan ito ni Noel Wenceslao, Karina Dayundon at Janet Bellarmino, habang si Reggie Poblador naman ang huling matagumpay na Pinoy na nakaakyat sa tuktok ng Mount Everest noon pang 2007. Pero kasabay ng kani-kanilang tagumpay ay ang matitinding panganib na pilit hinaharap ng bawat mountaineer, at hindi lahat ay nakakauwi ng buhay. Sa ngayon, mayroon ng mahigit 300 mountaineers sa buong mundo ang naitalang nasawi o hindi nagtagumpay paakyat ng Mount Everest simula ng unang may magtangkang umakyat dito noong 1953. Kabilang dito ang isang Filipino engineer na si Philip Santiago, o mas kilala sa pangalang PJ, bilang pinaka-latest na mountain climber na binawian ng buhay sa Everest Expedition kamakailan. Pero sa kabila nito, noong May 15 lamang, matagumpay na binasag ni Rick Rabe ang halos 19 na taong paghihintay sa muling pag-akyat ng Pinoy sa summit ng Mount Everest, at makalipas ang 3 araw, sinundan ito ng 2 pang Pinoy na sina Geno Panganiban at Miguel Mapalad na matagumpay na iwinagayway ang bandera ng Pilipinas sa tuktok ng daigdig. Ito'y mula sa taong paghahanda, pagsasanay sa iba't ibang matataas na bundok at matinding suporta mula sa gobyerno at pribadong sektor na naging susi upang maisakatuparan ang ganitong klaseng achievement ng bawat mountaineer sa buong mundo. Ang pag-akyat ng Mount Everest ay hindi biro. Magmula pa lamang sa bayan ng Lukla ay aabot na ng mga ilang araw bago ka makarating ng Everest Base Camp. Woo! At last! Yes! Woo! After 1 year of saving money, here we go, our dream. Yes. The famous Everest spacecraft rock. All right. Oh my God. What can you say, my friend? Dreams do come true. Yes. Dreams become reality. Yay! Let's go. Pagkatapos ito ay kinakailangan mo munang tumira dito ng mga ilang linggo para mag-acclimatize o i-adapt ang kondisyon ng klima bago tumungo ng Camp 1, Camp 2 at Camp 3. Kailangan dito tiyagaan at lakas ng loob at syempre tibay. So everyday, lagi kami nag-hike, lagi kami kumikilos para at least makapag-exercise kami. Again, no, maraming salamat sa pagdarasal at sa suporta nyo, no? Kahit mahirap to, abot natin yan. Okay. Matapos malampasan ang hamon ng Camp 3, ibang usapan na ang pag-akyat ng Camp 4 o mas kilala bilang Death Zone. Literal, no? Your body is eating itself, no? Walang recovery dito. Talagang magkakasakit. Walang nabubuhay dito. Ang Death Zone ay tinatawag na Death Zone dahil alam mo na, sa taas na approximately 26,000 feet o 8,000 meters above sea level, dito nagsisimulang bumagsak ang oxygen level sa paligid o manipis na ang hangin dito na kung saan hindi na sapat para suportahan ang normal na paghinga ng isang tao. Wala kang choice dito. Ito lang din kasi ang daan bago tuluyang umakyat sa summit
o tuktok ng Mount Everest. Sa kabila ng mga hamon, hirap at panganib na pinagdaanan, hinding-hindi mo matatanggal sa mga Pinoy ang magandang ngiti na dulot ng pagkatuwa sa hindi matatawarang achievement sa kanilang sarili. Hindi biro ang pagkakyat dito. Oo, sabi nila may pera ka lang, makakakyat ka na rito. Hindi totoo yun. Huwag niyong gagayahin yun, promise. Mahirap, delikado. Pero kung aakalain mong tapos na ang kanilang misyon pagdating ng tuktok, nagkakamali ka dahil mapanganib din ang pagbaba rito. Imbis na hagdan o elevator pababa, mapanganib na nyebe, malakas na hangin at peligrong walang kasiguraduhan ang haharapin nila bago nila masabing matagumpay ang kanilang buong Everest expedition. We love you all. Salamat sa pagdarasal. Dahil dyan, dinala nyo kami sa taas at binalik nyo kami ng ligtas dito sa base camp. Okay, we're safe now. Ang lahat ng ito ay alay sa lahat ng mga Pilipinong mountaineers, sa mga nagtagumpay, sa mga patuloy na nangangarap at sa mga hindi na nakabalik. Ang inyong tapang at determinasyon ay inspirasyon sa sambayanang Pilipino. Paulo Salamatin para sa Atletang Pilipino, para sa Bagong Pilipinas.